Nakaraan tuluyan nang bumalik ang cultivation ni Zuan dahil sa pills na binigay ng ating baday na unti-unti na sisink-in sa kanyang utak ito. Sa kasabay ng pagbalik ng lakas ng brother ng ating bida na si Zuan na kwento ng uncle nila ang panibagong individual na member din ng Lin family na si Lin Wei na isang prodigy ng bansa nila. Kaya naman mas ginanahan ng ating bida na mag-cultivate para mas lumakas siya at makalaban si Lin Wei kasi na-excite itong masubukan ang lakas niya ti makikita na inabot ang 3 araw ang ginagawang pag-insayo ng ating bida. Dahil sa mataimtim na pagkukultivate ng ating bida na kapag breakthrough ito till 6th level kaya sobrang nasisiyahan nito. Pagkatapos nga ng pagkukultivate ng ating bida lumabas na nga sila at gusto nilang subukan ang lakas nila at maghuhunt daw sila sa paligid ng First Beast Forest. Di naman nagtagal ang inaasam ng ating bida na masubukan ang lakas nila ay nagbunga dahil may lumabas ng Fire Beast. At galit na galit ito at aatakihin ito ating bida. Pero pinakita ng ating bida ang lakas nito na kahit ang Fire Tiger Beast ay nagawa nitong paglaruan at matapos na mabilisan. At pagkatapos ng mapaslang ng ating bida ang Fire Beast Tiger meron naman dumating na patay gutom na dumating at pinapa-surrender nila ang mga lahat daw ng resources ng ating bida para di daw mapahamak ang ating bida. Pero pinakita ng ting bida na hindi ito papatinag sa mga patay gutom na ito kahit mas mataas ang cultivation nila kaysa sa ating bida at tilapon nga ang isang patay gutom sa atake ng ating bida at kinagulat ng sobra naman ng kasamahan nito di nito inakala ang ating bida na ganito kalakas. Kaya naman agad itong lumuhad at nagbigay ng regalo sa ating bida at wag daw siyang patayin at agad naman tiningnan ng ating bida ng binigay nitong mapa. At nang naanalisa ng ating bida ang mapa di ito mapakaniwala kung totoo daw ito at related ito sa Heavenly Treasure na Heavenly Fire. Kaso habang tinitingnan ng ating bida ang mapa na binigay nitong patay gutom ay aataki at seselisita sa ating bida. Siyempre di ito gagana sa ating bida dahil agad nito magkoko-counter at kinagulat nga din ito ng patay gutom. At gaya ng naunang patay gutom na kasamahan nito tilapon din ito at mukhang mas malakas pa ang ginawang atake ng ating bida ito. Pagkatapos ng trabawi ng ating bida ang mga patay gutom na na-encounter nila di nila inasahan makakakuha ayla ng napakahalagang treasure kaya nga daw pupuntahan nila ito kung totoo nga daw ito at mamadali na sila baka may mga kasamahan pa daw mga ito na papunta roon at maunahan sila at saang ayon naman ang spirit beast ng ating bida sa mga sinabi nito. Nakarating na nga ating mga bida sa tinuturo ng mapa kaya nga sinasabi ng ating bida na tama naman ang tinuturo ng mapa sa ating mga bida raw. Kaya nga naman sinubukan na ng ating bida na buksan ang pintuan saan tinuturo ng mapa sa ating bida. Kaya pagkatapos nito sila ay pumasok na at sinasabi na kahit daw isang immortal emperor di daw itong matatagpuan dahil sobrang daming restriction at pag walang tamang mapa di nga ito mahahanap kaya nga papasukin nila para malaman kung totoo daw ang mapa o hindi. At naramdaman ng ating bida meron ng kakaiba sa loob at habang pinapakita ang isang asul na apoy. Di nga mapakaniwala ng ating bida dahil nasa harapan daw nila ang sobrang halagang treasure sa mundo totoo ba daw kaya ang nakikita nila ng ating bida na dahan-dahan naglalakad papunta roon. Gulat na gulat ang ating bida parent dahil nang malapitan nila ito ay sobrang laki pala daw at umaapaw ng sobra-sobra ang aura nito na kahit sino pag nakita daw ito ay gugustuhin makuha at makikipagpatayan daw kung sino ang makakita nito at sobrang laki daw ng magiging impact sino ang mapapasa kanya ito. Agad naman nilapita at hinawakan ng ating bida ang Heavenly Lotus Earth Fire na ito daw ay kahit sino pwedeng sunugin ito pero bakit daw parang may mali sa Lotus Fire ngayon at walang nararamdaman ang ating bida nang mahawakan niya ito. Kaya nga sinimulan ng ating bida na mas analisahin ito at ang sealed na ginamit daw dito ay mahirap mabuksan para mas makita at maabsorb ito ng ating bida sobrang komplikado nga daw. At naisip ng ating bida na meron pa daw ibang paraan para dito. Kaya nga nag-concentrate ang ating bida at may susubukan ito at tulala ang ating spirit beast na nakatitig ang sa ating bida na may sinusubukang gawin. At buong puwersa nga nitong may sinubukan at mabasag nga daw ito ng ating bida na nag-release din ng kakaibang aura para e-break ang sealed. Sa ginawa ng ating bida nagkakaroon ito ng unti-unting resulta at yumayanig sa buong location ng ating bida. Umihip nga ang sobrang lakas na hangin at kakaiba ito. Ang Lotus Fire nagkaroon ito ng mukha at umuugong ng malalim at umaalangaw din sa buong kuwebo kung saan ito naroon.
At sabi ng ating bida kaya pala kakaiba ito ang soul ng Lotus Fire ay nandito pero ang katawan nito wala rito paano daw nangyari yun sino daw ang gumawa nitong kalakas na nilalang. Unti-unting nagre-release ito ng sobrang lakas na aura at nakikita at raramdaman ito ng ating bida at ang spirit beast nito. Maganda naman ang nararamdaman ng ating bida na di daw masasayang ang pagpunta niya rito kahit ang soul lang nito narito ay umaapaw pero daw ang lakas nito. Bigla naman itong nagsalita at akala daw nito ay may malakas na individual na tumawag at gambolain siya isa lang daw pala itong lamok o insekto. Nagsalita ulit ito teka nga daw, bakit nga daw nagawa nga ng ating bida na mahanap ang pag-activate at ma-force itong shield na ma-break dahil meron daw ang ating bida na divine sense. Tinuwanan lang ito ng Lotus Fire ano naman daw kung meron itong ating bida ganong kakayahan kahit napakahina naman daw nito at sakto lang daw at fit ito maging vessel niya at makaalis daw saan ito at mas lumakas para makuha ang iba pang lakas nito. Di makasagot ang spirit beast ng ating bida sa tanong nito na sounds familiar daw ang ginagawa nitong Lotus Fire at alam na alam ng ating bida na mababaliktad na naman niya ang sitwasyon. At naiinis naman ang Lotus Fire bakit daw di siya pinapansin nito at basura daw ito pero kung gusto daw nitong mamatay agad pagbibigyan niya ito ng mabilisan. Huwag na daw pumalag ang ating bida at kukuhanin daw niya itong kaluluwa at katawan ng ating bida at nag-release ito ng sobrang lakas na aura. Nagseryoso nga ang ating bida at nasasabi at unti-unti nang pumapasok sa katawan niya ang soul ng Lotus Fire kailangan iyang maghanda. At agad-agad nang nagkakaroon nag-reaction ang katawan ng ating bida at parang nagagawa ng Lotus Fire na makontrol ang katawan at kaluluwa ng ating bida. Mukhang nagawa na yata na makuha ng Lotus Fire ang katawan ng ating bida. At pinakita naman na hindi ito nagwagi kundi nabaliktad pa ito ng ating bida at nasasabi ito na malakas daw ang soul nito pero sa katotohanan daw kaya ba nitong makuha ang kaluluwa ng isang immortal emperor na hihibang nido ba ito? Pumipiglas pa rin ito at paano daw nangyayari at ang hina daw ng ating bida pero bakit ganito daw ang kaluluwa nito at sino daw ba talaga ang ating bida ika nito at tinitingnan lang ta ng ating bida habang nagrereklamo. Tama na daw at wala na itong magagawa kahit daw tumakas ito nahihibang na do ika ng ating bida. Humanda nga ito at wag daw itong mamatay at unti-unti nang sinisimula ng ting bida ang pagre-refine rito sa soul ng Heavenly Lotus Fire. At nag-breakthrough itong ating bida sa 7 level pero kahit di pa ito ang lahat ng lakas ng Lotus Fire at least nag-level up ito at mabilis na lang daw mag-heal ang gusto ng ating bida sa katawan nito. Pinagmamasdan nga ito ng ating bida at nakuha na talaga nito ang Lotus Earth Fire. Pinalabas na nga ito ng ating bida at lumabas ito at sinabi nito na master daw ano daw ang mapaglilingkod ito ng ating bida, at sabi naman ng ating bida na nasaan daw ang location ng katawan nito. Nasabi na nga nito muna sa tanong ng ating bida saan daw ang katawan nito 3 taon daw ang nakalipas meron daw ang number 1 na malakas at expert sa split soul and body at ganun nangyari sa kanya na sealed katawan niya ng nasa Sky Star Academy. At mukhang alam na ng ating bida sino daw yun at sinabi nito ito ba si Sword God Feng Wuji Guang. At oo nga daw siya nga daw ika ng Lotus Fire. Kaya nga pinaliwanag din ng ating bida na si Sword God Feng Wuji Guang ay isa talaga sa pinakamalakas sa mundo at napaka-invisible nga daw ito sa laranganan ng lakas. Marami daw ang gustong makarating sa tugatog ng tagumpay pero mahirap makapunta roon dahil sa mga resources na mahirap makuha at mga taong hihilahin ka pababa at mahirap makahanap ng totoong makakasama seryoso itong nasasabi ng ating bida. At itong si Feng Wuji Guang ay kino-consider na strongest person in the Star Continent. At may mga sabi-sabi na bigla na lang itong umalis sa Star Continent matagal na daw na panahon pero hindi naman na narinig ang pangalan nito sa Immortal Realm. At sobrang nag-iisip ang ating bida baka daw may iba pang mundo bukod sa mortal at immortal na mundo kaya eka ng ating isip ng ating bida. Hayaan muna eka ng ating bida sa Lotus Fire di naman mahalaga ngayon yan pero ang mas priority natin ngayon mahanap na saan ang katawan mo eka nito. Mukhang Daiko may iwasang di magpunta sa Star Academy muna kaso kailangan pala ngayon na dahil nandun ang katawan mo di na ito maiiwasan na sasabit ng ating bida habang palabas na sila sa kuweba. At nasasabi ng ating bida habang meron itong napatay na malaking halibaw na ahas na simula ng ma-refine ito ang Lotus Fire sobrang pinadali na ito ang pagpatay kahit pa nasa 9th rank at ngayon daw mas bibilas pa lalo ang pag-breakthrough ng ating bida at makikita nga ang dambuhalang ahas na kinukuha nito ang core nito.
At habang naiisip ng ating bida na sa lagay daw ngayon walang-wala siyang magagawa kung ngayon daw ito pupunta sa Tianyuan Academy at kailangan pa nito mas magpalakas pa at meron itong nararamdaman na kakaiba kaya ito napatingin sa dikalayuan. At mukhang inasahan ng ating bida ang pagsabog sa dikalayuan sa location niya at nakakaramdam ng ating bida na may kasunod pang di maganda na mangyayari. Sabi nga ng ating bida na spirit power fluctuations katanungan ng ating bida at ang spirit beast pet ng ating bida nahihirapan tumayo ng maayos. At tumalon ang ating bida sa taas ng puno para tingnan ano ang pagsabog sa dikalayuan nila na mukhang may naglalaban daw na mga cultivator. At sa pagsilip ng ating bida nakikita ga ito ang naglalaban na cultivator sa dikalayuan sa location nila. Nakita nga talaga ito ng ating bida na sobrang dami nga daw mga tao at ano daw nangyayari pinagtutulungan nila ito ano yun pag nanakawan nila eka ng ating bida sa analisasyon nito sa mga nakikita niya. Pinakita naman sa malapitan ng labanan ng mga cultivator mapapansin na kahit mag-isa ito ang nasa kalamangan at makikita daw na iisa lang daw ang mga kasuotan nito mukhang di daw sila nagkakasundo sa pagkahati-hati ng kayamanan nila. Sobrang lakas nga nito at sabi pa ng ating bida kahit marami silang 9th level star pero walang laban pa rin sila sa nag-iisang 2nd level of Moon Realm na cultivator, pero sobrang tatapang nila para kalabanin ito. Makikita naman itong cultivator na nasa level ng 2nd Moon Realm ay naglalawi pa at gutom na gutom pumatay dahil sobrang ginaganahan ito. Kaya lahat ng mga lumalapit pa rin dito bilis lang nito pinapalipad ng walang kahirap-hirap. Bigla naman nito napansin ang presensya ng ating bida at nasasabi pa nito na nalilito ito at din ito nakokontrol ang lakas niya kaya sumasabog ang aura nito at naghahanap ng away pag di nga daw nito na control pa ito pwede din daw itong mapahamak eka ng ating bida na wala sak aniya kung nakatitig ito sa ating bida ngayon. At habang pinapakita ang naglalaway na individual na ito na naging lasing sa lakas nito ay nakakaramdam ito ng matinding ilusyon na lahat ng makita nito kalaban. At agad nitong sumugod sa location ng ating bida at nag-ready itong spirit beast pet. Nang ating bida alam nito may panganib na kakaharapin nila. Agad-agad nga nitong inatake nito ang ating bida at naputol ang sanga ng puno na pinagtatayuan ng ating bida. Tuwang-tuwa at sabik-sabik itong mapatay ang ating bida. Nasasabi naman nitong patay gutom sa pagpatay sa ating bida na nakapagsalita ito na ang 7 divine purple chi fruits ng ating bida ay makukuha daw nito para mas mag-breakthrough at lumakas daw ito agad. Makikita naman na basic lang sa ating bida na makailag sa kahit anong atake nito kahit mas mataas ito ng cultivation sa ating bida makikita na walang-wala nga ito sa ating bida. Nasasabi ng ating bida habang nakakailagta sa umaatake sa kanya maganda daw na practice ito para makita ang limit daw ng ating bida. Pinagmamasdan naman at inaalala ang ating bida ang logo nito sa damit niya. Nanlaki ang mata ng ating bida at natanto nito na ito ay Tianyuan na namention daw sa kanya dati at ano daw ito teacher ba ito sa teacher in Tianyuan Academy. At sobrang inis na ito sa ating bida na tikman nito ang lakas daw nito. Wala lang sa ating bida at nakailag ito ng walang kahirap-hirap. At ito nga daw ang tumikim sa atake ng ating bida. Ramdam nito ang sipa ng ating bida at sabi ng ating bida na total ito daw at teacher ng Tianyuan pagsisihan daw nito na tinanggap nila si Lin Wei sa inner disciple nito. At pinasundan pata ng paghawak nito sa kamay nito na may gagawin pa ito ng ating bida. At sumigaw ng malakas ang ating bida at mukhang ihahadges nito ang patay gutom na umaatake sa kanya na teacher ng Tianyuan Academy. Sobrang lakas nga nito pati ang mga sanga na tinamaan nito ay naputol at agad bumaksak sa kalupaan. At hamupa nga ang aura nito mukhang natapos na ng pagwawala nito at napasuka rin ito ng dugo. Nahimasmasa naman itong patay gutom na guro ng Tianyuan Academy kaso naghihingalo na ito at naghihingi pa rin ng tulong. Nung kita nga nito ang ating bida tulungan daw siya nito at pwede daw ng ating bida na i-recommend daw ito para makapasok sa kanilang Tianyuan Academy at nakatingin nga lang ang ating bida habang sinasabi niya ito at di na nga pinatagal ng ating bida sinabi naman niya na sa Tinjin daw ba nito worth it daw ba makapasok ang isang emperor sa kuta ng mga hamak na langgam daw. Nasabi naman ng patay gutom na guro ng Tianyuan Academy bakit sino daw ba itong bida natin at minamaliit nito ang Tianyuan Academy sinabi pa nitong patay gutom na guro habang nanganginig pa na sa Tinjin daw ba nito daw sa ating bida porke daw may ganun level ng lakas ang ating bida hahayaan daw na hindi daw hipag-gagantay ng Tianyuan Academy siya.
Napakamot-ulo na lang ang ating bida at bakit nga daw lahat na lang ng kalaban ganun daw ang mga linyahan bago sila mamatay. Bago daw ito magpunta sa Tianyuan Academy bakit di daw puntahan muna ng ating bida ang Purple Chi 7 God Fruits. Biglang napatingin ang ating bida sa di kalayuan at may makikita sa kadiliman mga naglilisik na mga mata na handang pumatay at nasasabi nga ng ating bida na familiar nga daw ang ganung aura sabi niya. Mas lumalim na nga ang gabi sa kakahuyan. Meron naman nakitang isang nakabulagta na individual ang ating mga bida kaya agad pinuntahan ito ng ating bida at inaalam kung may buhay pa ito. Kaya nga nung snusuri ng ating bida at nilapat pa ang daliri sa dibdib nito mukhang may nalaman na agad ang ating bida. Mabilis naman nakaisip ng mga pangyayari ang ating bida at nasasabi ito pangatlong bangkay na daw itong nakita nila at halos lahat ng kinamiti nila ay sobrang na-drain ang energy dahil sa matinding paglalaban. Kaya naman wala nang pagdadalawang isip pa kundi puntahan ng ating mga bida ang loob ng kuweba dahil meron daw silang nararamdaman may naglalaban sa loob nito. Nasabi pa ng ating bida na ang Spark Beast daw na nagre-release ng Illusion Aura ay malapit lang sa location ng ating bida at ang Spark Beast pet ng ating bida ay mukhang kinakabahan sa paligid. At nasasabi ng ating bida ito na ang Illusion Magic na ito ay napaka-high level daw pati daw ang ibang expert ay mahihirapan din mahanap agad ito. Kinagulat naman ng ating bida ang reaction ng Spirit Beast nito nang biglang lumundag sa balikad ng ating bida na parang takot na takot ito. Bigla naman nagseryoso ang expression ng ating bida sa mga nakikita nito. Nagseryoso naman bigla ang ating bida sa mga nakikita nito sa harapan nila. Ito nga ang tumumbad sa ting mga bida ang mas marami pang bangkay sa loob ng kuweba at iba na ang nakrecreate na uy nito kaya pati ang Spirit Beast ng ating bida ay nahihirapan. At makikitang sobrang nanganginig sa takot ng Spirit Beast ng ating bida. Nasasabi nga ng ating bida na ano daw ang point na ginagawa nito at ang Chaos Spirit Beast daw ay dapat daw din nakakaramdaman ng takot ito ang isa sa mga kinakatakutan pero kabaliktaran nga ang pinapakita ng Beast Pet ng ating bida. At napipiko ng ating bida at gusto na nito paalisin ang Spirit Beast Pet ng ating bida ano bang dapat iataot at baka ba marumihan ng mga paa daw nito. Maglakad daw ito ng kusa niya. Nakakatawang tagpo na ayaw umalis talaga sa paligat nito. Biglang ang huminto sila sa ginagawa nila kanina na pinipilit ng ating bida na umalis na sabi ng ating bida na may mga tao pa raw na buhay dito daw sa cave. At nakita na nga ng ating bida ang mga taong buhay pa pero ang nangyayari ay naglalaban-laban sila at nasabi ng ating bida ang naglaban-laban ay iisang damit daw ang suot in short magkakasama pala ang naglalaban. Habang pinakita ng malapitan ng mga naglalaban-laban na sasabi ng ting bida na under illusions daw ang mga ito sigurado daw ang ating bida gaya ng nakalaban daw nito kanina. At napansin din ng ating bida na may tatlong matatanda na di naaapektuhan ng illusions magic na nasa cave at ang mga tatlong matatanda na nakatayo sa ibaba ay nasa moon realm daw ang cultivation nito. At nagtatalo sila sa pinag-uusapan nila na hindi pa din ba nila nalalaman na saan daw ang may gumagawa nitong ilusyon na sasabi ng isang matanda na malakas daw ang halimaw na gumagawa nito kailangan daw nilang mag-iingat. At kinausap naman ng isang matanda ang mahabang buhok na tinawag itong Grand Teacher na pinapa-withdraw na daw sila umalis muna daw sila at ang mga student nila kasi mauubos daw ang mga students nila sabi naman ng isa ay tama daw mag-stop muna sila. Kaso nakapag-desisyon na nga ito na hindi naman pwedeng umalis na daw sila sa mga oras na ito nandito na daw sila sa location nila dapat makuha nila ang Purple Chi 7 God's Fruit dagdag pa nito mag-isip daw sila marami na daw na sacrifice nila tapos ngayon pa sila aalis. Seryosong-seryoso itong Grand Teacher na ito daw ay urgent task may mga buhay pa daw silang students. Ayun ang tutulungan daw nila dapat di silang ma-distract sa goal daw nila at makukuha daw nila ang Purple Chi 7 God Fruits. At malapit na daw nilang makuha yan. Habang nag-uusap-usap sila pinakita ang ating bida ang napag-uusapan nila na pag sinunod daw nila ang sa harapan nila mapupuntahan daw nila saan ang Purple Chi na fruits doon daw ang only way oo daw ay kanila. At nasasabi ng ating bida na ito pala ang mga elders ng famous Tianyuan Academy at kahit mamatay daw lahat ng mga students nila okay lang basta makuha nila ang gusto nila. Napag-isip naman ng ating bida na kung hindi daw ito maramdaman ng tatlong elders ganon na lang daw kalakas ang Spirit Beast.
Kaya naman nakaisip ng solusyon ang ating bida at nag-concentrate ang ating bida, naglabas ito ng aura sa kaniyang mga kamay at pinagmamasdan naman ng spirit beast. Gumamit pala ng kakaibang teknik ang ating bida at nagningning ang mga mata nito. Pinakita naman ng ating bida na ang kakayahan ng teknik nito na hindi nila nagawang mahanap ang may kakagawan ng illusion at ang purple fruit ay nasa tabi lang nito na hindi nga nito nakita ng mga Grand Elder. At pinakita na nga ang beast na nagbabatay rito at patuloy naglalabas ng illusion spell sa itaas pa talaga ng hinahanap nilang prutas. Kaya nga labis na nabibigla ang ating bida sa mga nakikita nito at tataka sa mga elders ng Tianyuan Academy na ganun ba sila kaina at di daw nila naiisip yung nasa paligid lang pala nila yung hinahanap nila. At naalala ng ating bida ang isang katulad itong emperor na may ganitong beast pet daw na ganito ang kakayahan na sinasabi na walang talab daw sa kanilang mga emperor ang beast pet na kakayahan nito, pero sa mga mabababang mga tao ay lubos-lubos daw ang epekto ito. At pinag-iisipan pa nga ng ating bida na hirap din makakuha o makakuha ng ganitong beast pet. Pero sabi ng ating bida habang kinkuha ito ang lagayan ng sandata niya na pero sa mababang kanton na ito dito pa daw siya makakatagpo ang ganito at mahirap na daw mapalagpas yung ganitong pagkakataon daw. Dagdag pa ng ating bida na kung eko-compare sa kanyang spirit beast pet ay malayo-layo pa daw ito, pero sa hinaharap patuloy ng lakas nito ng walang hangganan dahil kasama daw siya nito at habang lumalakas ang ating bida pati ito sobrang lalakas nga daw. At dahan-dahan lalakad ang ating bida papunta na sa Devouring Rat na spirit beast at naglalabas ang ating bida ng Emperor Aura at pipilitin daw ng ating bida na mag-submit din daw ito sa kanya. Kaya tumalon na ito papunta rito kahit alam ng ating bida na may mga makakakita rito. Kaya nga pag-landing nito kinagulat agad ang mga elders at nagtatanungan sino daw ang ating bida na dumating. Kaya nga agad na sinita ng mga ito ang ating bida sino daw itong Lapastangan na dumating at saan daw ito galing. At sabi ng isa ay may pagkababa ang tingin sa ating bida na isa lang daw bata ang ating bida. Pero kinagulat ng head elder teacher ang hawak ng ating bida at nagtatanong bakit may ganyang tools ang ating bida at nasa emperor level daw ito, saan daw ito kinuha ng ating bida. Kaya naman na nagulat din ang kasamahan nito at nasasabi totoo daw ba nasa emperor level daw ito, baka naman nagkakamali lang daw ang head elder teacher at ang value daw nito kung tutuyusin mas mataas pa sa purple cheese 7 gods fruit daw. At nasasabi naman ng isang elder na naging patay gutom na dapat daw makuha daw nila yun at sobrang malaki ang maaambag daw nito sa kanila, syempre naman daw makukuha nila ika naman ng head elder teacher na naging patay gutom na. Kaya nga ayumandar na ang pagkapatay gutom na ng head elder na bigay at isuko daw nito ng ating bida at wala daw mangyayaring masama sa ating bida at bibigyan daw nila ito ng kapalit nito at hahayaan daw mabuhay ang ating bida at wala daw itong matatanggap na sakit sa katawan ika nito. Nginitian lang ng ating bida ang mga pinagsasabi ng mga patay gutom na elders teacher ng Tianyuan Academy dahil alam na ng ating bida na mangyayari daw ito. At mas pinalakas palalo ng ating bida ang aura ng pagiging emperor nito. Ito daw ba ang gusto nilang makuha ika ng ating bida? Pinapakita ng ating bida na kayang kanya itong mga patay gutom na elders ng Tianyuan Academy. Kung makakaya daw nilang makuha ito sa ating bida, hindi daw puro salita, bibigay daw ito ng ating bida at mas nag-release ito ng sobrang lakas na aura at sobrang lakas ng hangin na bumabalot ngayon kung saan ang location ng purple fruit at devouring rat na spirit beast. Bigla naman di makayanan na makagalaw ng maayos ang mga elders sa ginagawa ng ating bida sa kanila. Natatakot na nga ang ibang patay gutom na pinapa-retreat na niya ito at paano daw nangyayari ang maayos na pag-control sa ganiyang kapangyarihan ika nila. Nagalit nga ang head elder na wag daw mga tanga at bobo mga ito, isa daw panlilin lang ang ginagawa ng ating bida dahil di daw ito sa ating bida kundi sa hawak daw ng ating bida ito at nakikita nila isa lang daw bata ang ating bida, kanyang kaya daw nila ito lalo tatlo daw sila at kaya nilang mabura ang ating bida. Kaya naman daw humanda daw ang ating bida ika nitong patay gutom na head elder, di daw ito natatakot sa pinapakitang panlilin lang ng ating bida. Uulitin daw nito dagdag ng patay gutom na head elder, hahayaan daw nilang mabuhay ito sa huling pagkakataon, di daw sila bobo at mahina daw ang cultivation ng ating bida. At agad nang umatake ito sa ating bida ang head elder na patay gutom na head elder na ano daw tinatayo at ginagawa ng mga kasamahan nito, tatlo daw sila, mag-isa lang ang ating bida, pagtulungan daw nila ang ating bida. Sumang-ayon na nga ang mga ito at naghanda na din ng pag-atake sa ating bida.
At sama-sama na silang umatakski sa ating bida pero nagagawa pa rin ng ating bida na mas alag ang atake nila kahit tatlo pa silang nagsabay-sabay mapatay lang ang ating bida. Makikita naman na sobrang lakas ng impact ang nangyayari sa labanan nila. At sabi ng ating bida at natutuwa pa ito na daw ba ang kakayahan ng mga elder teacher ng Tiayuan Academy. Tuwang-tuwa naman ang ating bida kahit pinapaulanan nila ito ng mga atake nila kahit gaano magtagal. Pa ito kayang-kaya niya ito at makikita na pati ang spirit beast nito na inaantok din. At tanong pa ba ng ating bida na makakayanan ba nila pag ito naman daw ang umatake? Kaya tama na daw at matatagalan pa daw ang pagkuha nito ang dapat nitong makuha kaya medyo nagseryoso na ulit ito ating bida. No choice naman na ating bida gusto nito matapos na lahat dapat makayanan nila ng atake nila at unti-unti nag-iiba ang flow ng aura ng ating bida. Ramdam na ramdam ng mga elder ang lakas ng ating bida na nagugulat sila paano may ganong kalakas ang ating bida totoo daw bang bata pa talaga ito. Grabe naman ang lakas ng ating bida at sobrang nakakatakot ng aura nito. Makikita naman sa ginagawang atake ng ating bida mga elders ay unti-unti natatangay ng malakas na hangin ng ating bida at imposible nga daw ang nasasaksihan at pinapakita ng ating bida gaya ng sinasabi ng Grand Elder. Pati ang Grand Elder ay nalilipad na rin ng malakas na hangin at mga iba nitong kasahan ay sumisigaw na tulungan daw sila at natatakot na mga ito. Di lang ito malakas na hangin kundi may kasamang malakas na aura na tila ang mga elders ay unti-unting natutuno. At pinakita na nga gaano ang apekto ito sa mga elders ang atake ng ating bida. Makikita naman na unti-unti nang humuhupa ng ginawang atake ng ating bida at walang makikitang trace ang mga elders na nagawang atake ng ating bida na tila nabura ito ng walang bakas. Nag-alala naman ang spirit beast ng ating bida sa kanya at makikita na labis din na. Pagod ang ating bida at na-drain din ang lakas nito pero buti galang daw laking tulong ng earth fire sa kanya at unti-unti nagbabalik lakas nito ng mabilis at nakakapagod mahirap talaga ang ganong mga atake daw. At naiisip ng ating bida na sobrang laking energy daw ang nauubos sa kanya pero ngayon kailangan di masayang ang ginawa nito at mag-submit daw sa kanya pero ng spirit beast matagal-tagal pa daw na makaka-full recover ito. At nag-release ulit ito ng Emperor Aura ang ating bida at kahit maubusan ito ng lakas kung mapapasubmit daw nito ang Devouring Rat okay daw at may pag-aalala pero ang spirit beast ng ating bida rito kasi nakatingin ito ng ganon. At ginulat nito ang spirit rat at nasabi ng ating bida na wala na daw ang mga pangamba nito at siya daw ang naglinis sa mga ito. Kaya nga di rin inasahan ng spirit rat ang ating bida na natagpuan ito ng ganun kabilis. Biglang-bigla pero ng spirit rat na napag-iisip nito paano ito natagpuan ng ganun kadali at walang kahirap-hirap. Makikita na takot ang spirit rat na alam nito na hindi normal ang ating bida at naiisip nito na katapusan na nga daw niya at nakatingin lang ang ating bida rito. At ang spirit beast ng ating bida ay nagagalit rito at sinasabi ng ating bida wala daw talab itong illusion ng spirit rat sa kanya dahil nakikita ito ng ating bida ng malinaw. Unti-unti nang kumakalma ang spirit rat mapapansin dito. Sabi naman ng ating bida habang nagre-release parent ito ng aura, gusto mong malaman bakit nagagawa kong makita ka at kahit anong gawin mo di aapekto yan simple lang nasa katawan ko ng mahinang status ko ngayon pero ang spirito ko at mga dugo ko ay isang ganap na emperor kaya mga ganyang tricks wala lang sakin at kung ikaw gusto mong lumakas din kailangan mong ag-submit sa akin para makaangat ka na din sa cultivation mo eka ng ating bida rito na kinakausap ito ng spirit rat ng seryoso. Agad naman nagbigay ng galang itong spirit rat at nauunawaan ito ng sinasabi ng ating bida. Kaya sabi ng ating bida na pwes ina-accept muna ko bilang master mo bibigyan kita ng reg aling lubos. Mung ikakasaya ka ng ating bida at nag-release ito ng kakaibang teknik. Habang nakayuko ito at nagbibigay galang papunta naman rito ang regalo ng ating bida. Makikita natin isang patak ng dugo pala ito ng ating bida itong naregalo sa kanya. Nagkakaroon naman ng kakaibang epekto ang pagbigay ng ating bida ng Emperor Blood rito na unting-unti bumubulwak ang aura nito katibayan na maganda ang nangyayari sa kanya pagbibind ng ating bida rito bilang ganap na spirit beast na din ng ating bida sa pagtitim dito. At nakatulog na nga ito at nasasabi ng ating bida na maganda ang nangyari success daw kaya paggising daw nito at nakonsume nito ang Emperor Blood nito ay mangyayari na magiging ganap daw na devouring spirit rat na ito. Pinakita naman ng isang gusali at ubod nga itong malaki at marangya na may pinapalibutan ng matataas na pader.
At pinakita may mga tatlong individual ang nakasakay sa karwahe at mukhang papasok sila sa gusali na yun. Nasasabi naman ng isang individual na ang nakikita nito hindi daw ito ganun kalakihan, masasabi na daw bang isa itong city, walang-wala daw ito sa Imperial City. Sinasabi naman ng isang kasamahan nito at tinawag itong Young Master na ang Tianyu City ang pinakamahina daw sa Tianyuan Dynasty. Paano daw makokompara ito sa Imperial City at ang pinakitang gusali ay ito pala ang Tianyu City. At tinanong din nito ang isa nilang kasama at pangalan nito na tinawag ay Yun Xiang, na wag daw itong mag-alala, wala daw silang ma-encounter rito na malalakas, walang-wala daw ito sa main branch sa Imperial City. At nasabi nga nitong Young Master na ito na totoo daw walang-wala ito sa main branch sa Imperial City, pero meron daw malakas daw na Lin Wei ang pangalan golang sa Lin family, at kahit daw si Master Jia ay ayaw nilang makalabanta at walang-wala pa rin daw sa kanilang gayon family. At pinakita naman na ang tatlong individual na ito ay gamey lang sa pamilya ng ating bida na Yun family. At sabi naman nitong isang Young Master na golang sa Imperial City na pwede naman daw nilang kausapin ano daw talaga ang identity ni Lin Wei, ay ito nga daw kasi ay ang Shangguan family son-in-law. At sa totoo daw ba magkakaroon ng pake ang Shangguan family sa life and death of son-in-law pag maglalaban sila? Dagdag pa nito, walang bilang ang Lin family. Maririnig naman ng isang individual na yapak nito na pagbaba sa karwahe. Nagbigay galang naman itong kasama nitong individual na kung willing daw gumawa ng action ngayon susuportahan daw niya ito at maraming salamat daw in advance. Sumagot naman itong Young Master na di daw libre ang ginagawa niya, kaya daw sila narito ngayon para makakuha ng panibagong reinforcements at wala siyang pake anong nangyayari daw ngayon dito sa Tiyuan City. Sabi naman ng matanda dito sa Young Master, sa isip-isip niya bahala daw ito sa gusto niyang gawin pero di pa rin ito bilib sa kanya. At nagpapanggap ito na tulungan daw sila at amang isang servant nito ay di rin ito pinapansin. Nasabi na nga nitong Young Master na iyan na daw ito at kunin ito ang kabayo niya at ayaw niya o na dead ile siya. Dagdag pa nito na wag daw itong mag-alala, once na nadaan na sila sa Yun family wala daw silang gagawing masama, gusto lang daw nito makilala ng ating bida rin. At agad naman nang pinakita ang karatula ng Yun family. At biglang may malakas na tunog ang nangyari at may binalibag na tao rito sa karatula ng Yun family. Kinagulat nga nito nag-uncle ng ating bida at ni Sian at ang tumulapon pala si Yun Meng pala ito na ganun na lang ito na balibag, ibig sabihin malakas ang nakalaban ito. Pinakita naman ng mga salarin kung sino ang gumawa kay Yun Meng at mapapansin mga masasamang nilalang mga patay gutom na naman nakakalabanin ang Yun family. At may binanggit itong pangalan si Yun Haijing, bakit daw sila kinakalaban at gagawan sila ng ikakasakit ang pamilya nila, ano daw ba ang ginawa ng pamilya at ganyan siya rito. At dagdag pa nitong sumisigaw ng uncle ng ating bida na at di lang ito nagpunta at sinaktan si Yun Meng, dinala pa raw ng Wolfgang rito, ibig sabihin ng Wolfgang pala ang nanakit kay Yun Meng na nabanggit ng ating bida na kinakalaban at hinaharas sila nung wala pa ang ating bida, tapos ngayon patuloy parent sila na ganun at worse may kasabwat ito sa Yun family. Pinakita na nga ang kausap nito at sinasabi ito din aman daw nito kinakalaban ang pamilya, kinukuha niya lang ang sakanya daw. At ang katotohanan daw ay ang matandang kaharap daw nila ngayon, ang totoo daw nitong pangalan ay hindi Yun Haijing, siya daw ay Lin Haijing, spy daw ng Lin family at matagal na itong spy 50 years ago nung siya ay pinunta rito. Kaya nga lubos ang kinagulat ang nangyari sa uncle ng ating bida at Sian, pati si Yun Meng ay nagugulat sa nalalaman nila. Galit na galit itong uncle ng ating bida at sinasabi nito na kahit daw spy ito ng Lin family wala ba daw itong puso sa mga ginawa ng Yun family rito, tapos ang worst pa ngayon ay di lang ito sinabi ng totoo, nakipagtulungan pa ito sa Wolfgang. At ano daw pinagsasabi ang matanda na ito kanito at sa tingin niya may magagawa sila sa LN family at nandito ang Wolfgang para malinis ang mangyayaring patayan dito at ang Lin family ang magwawagi parent sa huli. At nagsalita rin itong Wolfgang na ang Iron Wolfgang ay matagal na nahimik simula raw dumating ang ating bida, pero ang katotohanan sa kanila o talaga ang lahat ng yaman ng Yun family at naangkin lang daw nila ito, kaya nga ngayon kukuhanin lang daw nila ang saka nila at ang Yun family daw talaga ang totoong masama. Kinakabahan at nagugulat itong uncle ng ating bida sa mga naririnig nito na hindi alam kung papaniwalaan daw talaga nito ang mga naririnig niya. At sabi nang ganito sa isang taga Wolfgang at tinawag niya itong Young Master He, siya na daw bahala at ang isang expert na kasama daw nila ay injured na kaya bahala na daw ito, at ito nga ang Young Master ng Iron Wolfgang.
Dagdag pa nito na marami daw silang mapaghahati-hatian lalo na ang medical garden at ang minahan baka mapag-isipan nilang paano ang hatian pagkatapos daw ng kanilang paglilinis ngayon. At sige nga daw ngayon siya na daw ang kikilos ngayon kaya nga nag-release na ito ng aura at kakaibang skills na tila lahat ng matatamaan nito ay mamatay. Galit na itong sumugod at papatayin ang sino man harang dito humanda na daw sila sa kamatayan nila. Kinagulat naman nito na merong kakaibang atake ang papunta sa kanya kasabay ng atake nito at di na nito magagawang umiwas pa. Kaya nga may malakas na pagsabog ang nangyari at tumilapon ito at di na nito nagawang umatake. Sobrang pag-aalala naman ng mga kasamahan nito at tinatanong kung okay lang ang young master nila. May dumating naman na individual at nagawa nitong madepensahan ang paparating na atake at naging ligtas na ang uncle ng ating bida kasama si Sian na mukhang sobrang lakas nitong dumating na individual na ito. At sino daw itong matandang umatake kanya handa na daw ba itong mamatay rin at lakas daw ng loob na atakihin siya abang nahihirapan tong magsalita at tumayo man lang. Pero nung nakatayo na ito dinilaan nito ang dugo sa labi niya at ngayon daw wala siyang pake sino ito at wala silang aititirang buhay at tingnan daw kung hanggang saan daw itong matanda na dumating na tatagal. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Abangan tumawag na nga ng reinforcement ang young master ng Iron Wolfgang para pahirapan ng Yun family. At di inaasahan ay patay gutom na naman ang nanakit kay Sian at sobrang nainda nito ang lakas ng atake sa kanya. Agad naman itong naramdaman ng ating bida na may masamang nangyayari sa pamilya niya kaya naisipan itong agbalik na, kaya naman kung gusto nyo ang malaman ang mga susunod na kaganapan sa kwento maaari kang mag-like or mag-comments palambing na din ng subscribe at dapat naka-bell all para always updated tayo sa mga parating pang videos. Muli maraming salamat sa suportang tunay.